So nagsalita si Bangag Jr. Para i-promote ang kanyang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayan, nagkaroon sila ng proclamation rally para sa bugo. Okay? Actually, dapat nila ginagamit ang pangalan Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas na pinamumugaran ng krimen, pinamumugaran ng Judictus Benedictus, at para sa bagong Pilipinas, baka maging legal na ang pulburon katulad sa Colombia. Recently, 'di ba, nilegalize nila yung favorite ni Bangag. At yan siguro ang maging sanctuaryo ni Bangag kapag napatalsik na natin yan. Dahil doon sa Colombia, unlimited siyang magsingot. Hindi yan na kailangan magtago. Pwede siya mag-all out, suminghot ng pulburon. Now, sabi niya dito, doon sa statement niya, mga palangga, pinopromote niya ang kaniyang mga kandidatong mga kawatan. Sabi niya, napakabilis, sabi ni Bangag, napakabilis na pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito na tayo sa darating na halalan ng Mayo. Okay. Hanapin na natin yung pinaka-importanting pwede nating sagutin. Okay? Itong hinayupak niya. Ang karaniwan sa aming mga kandidato, sabi niya, okay. Ito. Alright. Huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 local executives. Wag na to. Basta ang pinagmamalaki niya dito, yung kanyang mga kandidato, alright, ang mga kanyang mga bangag na candidates para sa Senado na ito daw ay walang mga subok na, matagal nang nagserbyo sa publiko, ayan. Tapos sabi pa itong nakakatawa 'to si Bangag, sabi niya, "Naaawa rin po kung minsan," sabi niya, "Naaawa rin po kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, kakarampot lang ang kandidato." Alam mo, Bangag, okay, mas nakakaawa ka. Unang-una, uncontrollable o involuntary, okay? Ano pala? Yes. Nawala ako. Okay. Uncontrollable ang iyong pagnanakaw. Okay? Unang-una, ang iyong mga alyansa dito ay walang habas na nagnakaw nung nakaraan ng pamumuno nila at nung noon pa, nung sila ay pumasok sa politika, katulad ng pamilya mong kawatan. Kaya wag mong ipagmalaki na nakakaawa yung iba dahil wala kang alam kung di suminghot. Sabi ni Bangag, dito po buo kami, hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. So nagpalakpakan naman ang mga bangag. Hindi totoo na buo ang mga buwakan ng inang ito. Dalang utak nila, hindi buo. Sabog. Okay? Sabog dahil si Bangag ay wala sa ayos dahil ang kanyang neurons ay bangag. So hindi totoong buo ang Jotang Ginimes na ito. At hindi totoo ang kapakanan ng bawat Pilipino ang sinasabi ng hinayupak na to, kundi kapakanan ng kanilang pamilya, ng kanilang kaalyado para nakawin ang pera sa inyo. Ulitin natin, katulad na lamang sa budget ng 2025 na binakante nila during the BICAM report, then filled in the blanks, unconstitutional, sinulatan nila ang numero, pera o figure na gusto nilang ilagay dyan sa BICAM report na yan. Kaya sila ang tunay na kawatan. Sabi ni Bangag, kung ihambing natin sa mga napulot nila, okay? Ang ticket na napulot nila, kapal na mukha ng putang ka ng inang ito, napulot. Ikaw'y napulot, ikaw ang mukhang basura.
Hmm. At dapat kasi mga palangga, dapat ihahain ng hayop na ito kung anong meron yung kanyang kandidato. Kaso wala naman siyang maipo-promote na maganda dahil alam natin na ang kanilang mga kandidato o yung mga ticket, okay, senatoriables nila ay mga kawatan. Sabi niya ito, kung ihambing natin ang mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang sa Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo, magandang record, pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Julul, ang inyong mga kandidato o ang iyong kandidato bangak ay subok sa pagnanakaw at nakakarimarim na record at hindi mo pwedeng ipagmalaki dahil alam ng taong bayan na mga kaalyado mo kung hindi adictus benedictus, kawatan, jijimonyo, kidnapper na katulad mo. Next, sabi ni Bangag, kung kilatisin natin ng isa-isa, ko lang pala, baka marinig tayo. Okay, narinig ko yung kapitbahay, nagpakatingkad ng kanilang kakayahan at ang mga, okay, pambato para sa pagbabago. Okay, okay, pagbabago ng pagdugyot ng ating bayan. Ito yung gusto niyang sabihin. At kapag sabi niya, wait a minute, dali lang. Sorry, okay? Umulan kasi dito kanina, kaya nabasa ako ng ulan. Nabasa kami ng ulan. Alright, sabi ni Bangag, ito, yung mga pambato daw niya, Diyos ko, putang 'to. Sabi niya, "Wala po sa ating kandidato ay beteranong senador, palitan ko na lang matagal ng senador. Kasi kapag veterano baka akalain nilang luma, hindi lang luma kundi matanda." Anong issue niya sa matanda? Mhm. Imagine mo bilang isang pangulong, well, ano expect natin, bangag. So, bakit may issue siya sa matanda? Kung di luma, kung di matanda. So, parang very negative, di ba? As a president, you're not supposed to say that. Kay matanda yung kandidato, kung ito ay matalino, may pagmamahal sa bayan, age doesn't matter, ika nga. Pero dahil the moment na nagsalita si Mangag diyan sa lawag, ay talagang inatasan na siya ni Lisa Tanas na sirain ng sirain ang mga kandidato ni Pangulong Duterte. Although hindi ko lahat sinusuportahan ang mga kandidatong inangat ni Pangulong Duterte, ba't magninilay ako? Titignan ko, okay, na kailangan din suportahan dahil sa demonyong ginagawa ni Bangag. Okay? Okay, sabi nito mga palangga, kesa naman dito sa ano 'no, sa mga kandidato niyang, mga kawatan. Sabi ni Bangag, narito po ang mga senador, isa-isa natin yung mga kandidato niya. Cayetano, okay? Si Cayetano, si Pia ito, 'di ba? Kapatid ni Alan na noong 2016, mga kababayan, mismo sinabi ni Alan Cayetano, na kapatid ni Pia Cayetano, na ultimong oras, minuto during the Cayetano, ni Alan Cayetano na, pati oras ko ninanakaw mo. So alam ng mga Cayetano na magnanakaw ang mga Marcos, pero dahil ngayon tandem sila sa pagnanakaw. Okay, sino ba yun? Yung mga kasama ko ba yun? Okay, mukhang nagising sila. Okay, nagising sa bunganga ako. Alright, mga palangga. So dahil, tandem sila sa pagnanakaw, ngayon magkakasundo na sila. Alright, si Lacson, remember Lacson? Si Lacson lang naman ang nag-expose sa mga kawatan diyan sa Bureau of Customs. Katulad nila Viner Bakiran, na ngayon ay magkakasabwat na kasama si Michael Ma, hindi ko na maalala yung maraming pangalan, pero sila Lugin yung mga minention natin sa inyo, nandiya-diyan sa Bureau of Customs, isa 'to sa in-expose ni Lacson. Pero dahil tandem ay magkakasundo sila ngayon sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sama-sama na sila.
Alright, next, si Lapid. May in-interview Sas, si Sas Rogando sa si palangga natin, si baby girl, na si Miss Yumi Santiago, tama ba pagkaalala ko? Na nag-expose ng anak ni Lapid ay kasabwat sa pagpapapasok ng mga POGO workers o mga sindikato, POGO kung ano man ang tawag sa kanila, sa Pilipinas. At ito ay may hawak na manifesto itong whistleblower at finorward doon sa Senado kay Risa Ontiveros, okay, ang mga pangalan ng mga POGO workers o POGO officials o POGO people, pero hindi nila pinag-usapan sa Senado. At ang sangkot dito ay ang anak ni Lito Lapid. So ito yung mga grupo o ito yung mga pinopromote ni Bangag Jr. O ito, pangatlo, si Manggagamit Amy Marcos. 'Di ba? Nasaan yang buwaka ng inang yan? Nung ginamit si Inday Sara, ginamit ng Pangulong Duterte, sinasabi mismo ni Amy Marcos na kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi naging presidente yung kanyang kapatid na Adictus Benedictus. Ngayon, syempre sabi ko naman sa inyo, blood is thicker than water. Nung ako ko po ay nag-expose, itong walang hiyang ito, sa pamamagitan ng staff, ay chika boom boom sa akin na sasabihin na raw ni Amy Marcos na yung anak ng kapatid niya ay Jodictus Benedictus o sumisinghot ng pulburon. Magkakasama na sila ngayon. Iksian ko lang mga palangga kasi I'm not in my 100% self sa pagbablog kasi I don't know, may kung di ko 'to bahay, nawala na. Okay, now si Pacquiao. Remember Pacquiao noong 2022? Inaway ko nga 'to, binolja ko nga 'to, dahil sinabi ni Pacquiao na ipapakulong niya si Imelda kapag siya naging presidente dahil naniniwala si Pacquiao na magnanakaw ang mga Marcos. And now, kasama na ni Pacquiao ang magnanakaw, na si Pacquiao ay, malupit ang sinabi nito sa mga Marcos. Alright? Mahal ang bigas, sabi ni Nasser Sapayani. Okay, tuloy lang natin 'to. Okay, 'pag nasa bahay na ako, I'm not really happy na 'no, 'pag, nadi-distract ako kasi hindi ko nabibigay yung sabi ko nga sa inyo 100% ng personality ko, personal impact, alright. Next, si, Senator Revilla. Kaka-expose lang natin 'yan, galit na galit. Dahil nung 2019, itong Julol na si Ramon Bong Revilla ay nagpetisyon, okay, sa korte para gamitin niya ang pangalan niya, ang nickname niya na Bong, B-O-N-G, as surname niya. Ano ang reason? Para manguna siya sa alphabetical order sa mga listahan ng mga kandidato katulad ngayon. So ngayon, instead na pangalan niya, Ramon Bong Revilla, so supposedly letter R siya, sa baba siya, nasa taas na siya kasi letter B na yung kanyang surname. So eto yung mga klaseng mga kandidato ni Bangag, mga mambubudol. Ulitin ko po, yang si Bong Revilla, nakatabi ko yan, tsaka si Lani Mercado, nakatabi ko yan during inauguration ni Bangag. Okay, hindi ko na dapat 'to babanggitin pero nabanggit ko na 'to nakaraan. Alam ko na pera-pera lang ikaw Bong Revilla. Pera-pera lang kayo, mga jutang ginines kayo. Hindi na kayo napagod sa kakakamkam ng pera ng bayan. Why? Why Bong Revilla? Magkatabi tayo, pini-praise-praise niyo ako at parang feeling friends, nagtanong ka, sinabi mo sa akin na na-demonetize yung iyong Facebook because you are a politician. Yun ang
konteksto ng pinag-usapan natin. Concern na concern ka dahil yung Facebook page mo na-demonetize. Kaya nasa isipan ko nun, nung time, actually, after po ng inauguration, sabi ko sa closest people, friends, family, na kinausap ko, sabi ko, tangina, sabi ko, itong Bong Revilla na 'to, concern pa siya sa monetization ng kanyang Facebook page. Eh, ang dami na nilang okey, putol-putol ba ako? Alright? Alright, so ngayon mga palangga, okey pa ba yung signal natin? Alright, so ang ibig ko sabihin, ganito kawalang hiya yung mga kandidato ni Bangag, pera-pera lang sila, magkano lang yung kikitain sa Facebook, I don't know, siguro malaki yung kinikita niya. Ako nga ang kinikita ko sa Facebook, piso-piso. 'Di ba? Diyos ko po. Okey, sino ba yung mga nagse-send ayan ang daming sine-send. Okey, okey lang ba yung ating signal? Sorry may nagse-send kasi na putol-putol daw ako. Okey, sino pa? O si Revilla, si Soto, o ang tagal-tagal na yan diyan, ano bang nagawa niyan sa, bayan? Okey, si Tolentino, ayan dating Dilawan, oh, ito na bilisan ko lang. Okey. Well, wag natin ito na, si Tulfo. Si Erich Sylvester Tulfo. Remember si Erich Sylvester Tulfo? Nagnakaw ng identity. Ayun, si Erwin Tulfo ay ninakaw niya ang identity ni Erich Sylvester Tulfo dito sa Amerika. Gumamit since 1999, gumamit si Erwin Tulfo ng US passport sa pangalang Erich Sylvester dahil ninakaw niya ang identity yun. Ang pagnanakaw ng identity ay isang crime dito sa Amerika. And I know may mga gumagawa na I mean ang gumagawa na ay merong aksyon ng US government diyan. Okay? Si Erich Sylvester, inamin niya na siya ay nag-TNT sa Amerika. Okay? Kung titignan mo, technically, yan ay kasalanan sa batas. Dahil labag ka sa batas. Hindi nga po yung issue na yun ang pinag-uusapan natin kasi ginamit niya yung issue na yun about TNT kasi kesyo, kailangan niyang buhayin yung mga anak niya, pero yung main issue talaga dun, no yung nagnakaw siya ng identity, nagnakaw o bumili siya ng identity, nagagamit ng US passport, napapakinabangan niya at bumilis siya ng bahay sa Porter Ranch na 1.6 million cold cash dito sa Amerika. At yan ay binabato niya sa akin na isang kritiko na ako daw ay ako daw ay magbenta ng aking mga properties para daw itulong ko sa sambayan ng Pilipino. Eh wala naman po akong 0.6 na properties na binili na cold cash katulad ni Erich Sylvester. So, yeah, iksian lang natin kasi I don't have a lot of time at yun nga, baka may magwala. So, eto yung mga kandidato ni Bangag. At ang sinasabi pa ni Bangag dito, ang tungkol sa, sige doon na lang natin tapusin, na yung mga kandidato daw ng iba, I think referring to Pangulong Duterte, nagbebenta, nagde-deliver lang ng suka. Mga kababayan, wala pong masama na nagbebenta ka ng suka or kung yun ililiteral natin, nagbebenta ka ng suka kaysa sa nagbebenta ka ng pulburon o ng drogay. Magbenta ka ng bagoong, magbenta ka ng isda, magbenta ka ng peanut butter, which ginawa ko yan. Magbenta ka ng kakanin, ng ulam, yan, ginawa ko yan during, uh, hardship moments sa Pilipinas para ma-survive ko yung buhay ko. Wala pong masama. Mas masama kung ikaw ay nagbebenta ng drogay, ng pulburon, ng ipinagbabawal na gamot katulad ni Marcos Jr. na hindi natin alam, pinatakas na nila yung nahuling driver sa Alitagtag na nahuli ng 1.8 tons, naging 1.6, nahulihang napawalang sala si Mark Anthony Sayarot.
Remember that? 2023, si Mark Anthony Sayarot ay nahuli po yan, na-intercept actually ng Australian Federal Police ang kanilang mga kontrabando na taste diyaan sa Ayala. Pero dahil si Bangag ang presidente, kalaunan, was it last year, ay napawalang bisa si Sayarot na nahulihan din ng halos 2 toneladang ipinagbabawal na pulburon. Yan ang ang mga kalidad na kandidato o sinusuportahan ni Bag. So ngayon, ano ang gusto nyo? Nagbebenta ng suka o nagbebenta ng pulburon? Alright? Mamili na lang kayo. Okay? Mamili kayo, anong gusto nyo? Si Manny Pacquiao. Anong ginagawa niya dati? Di ba? Ay, parang may commercial siya, di ba, na suka. But anyway, ang mga kandidato ni Bangag, lahat po ay mga may bahid ng karumal-dumal na pagpapahirap sa taong bayan. So you decide. Si Bong Revilla kasama sa lineup ni Bangag. Mahal ang property tax at may HOA yung bahay ni Erich, sabi ni Raffly. How can Erich pay his property tax in the US? Talagang merong pera ito, sabi ni D.W. Lingayen. Muma Bing, how are you palangga? Si Pobreng Pinoy, thank you so much. Mga kababayan, tuloy-tuloy lang tayo. I'm sorry kung hindi ko mabigay yung 100% performance, yung impact natin. Kasi nga, ako po ay nakikidayo lang dito sa lugar kung nasaan ako. Anyway, yun na lang muna kasi may nagsasabi hindi maganda yung audio natin. This is your fair lady Maharlika, this is your palangga. Ipagpatuloy nating kalabugin, kalampagin ang mga jutang ginemes. Papasan ba't magbabayad ang mga walang hiyang ito? Tayo ang bubura sa kanila sa mundong ito. At sana pumantay na kanilang mga paa para wala nang salot. Alright? Talk to you later. Bye-bye. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.